Yan, good morning. Good morning mga idol. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli inyong lingkod, si Boyet, ay bumabati ng isang magandang umaga. Pero mga idol, saan man kayo panig ng ating bansa naroon, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Ang paksa ng ating tatalakayin mga idol ay may kaugnayan ito doon sa mga nakaraan nating video tungkol sa mga paranormal na usapan. Dahil merong nagtatanong sa atin mga idol doon sa nakaraan nating video na may mga pinuksa tayong mga elemento sa isang lugar na ating pinuntahan. Ang tanong nung nagtatanong sa atin, paano mo raw malalaman na napuksa mo yung isang elemento sa lugar na yan kung hindi mo naman nakikita? At yan ang ating tatalakayin sa bidyong ito. Pero mga idol, yung tanong na yan, simple lang yan. Halimbawa at marunong ka, kung talagang marunong ka, nabanggit ko na yan, hindi mo man sila nakikita, mararamdaman mo at maaaurahan mo kung nasaan sila. Di ba tama? At yan, pag naramdaman mo mga idol, kaliwat kanan lang ang iyong pupuntiryahin. Kung nasa likod mo man, yan, dahil hindi mo nakikita, wala rin problema. Dahil oras na magpakawala ka na ng sprikitik na makakapuksa sa kanila, masasyapol mo yan. At kung meron mang nasa likod mo na nakakita sa pangyayari, lalayas yan, sisibat yan. Kaya nga, nabanggit ko na nga, di ba? Hindi man napuksa lahat yung nandoon, may mga nakalayas o nakaalis, swerte nila. Di ba? Kasi sa mga idol, pagka yan, nakita nila na meron ka ng sinasyapol, hindi yan magpapaabot. Oo. At tandaan yung mga idol, simple lang yan eh. Kung gusto mong puksain, yung mga nasa lugar na yan, buhangin lang, idol, katapat niyan. Oo. Dahil ang buhangin, bahagi ng kalikasan. O, di ba? Kaya sila, kalikasan din, nalalang, mapupuksa sila dyan pag inabot sila. Pag inispreketik mo mga idol, yung buhangin na yan, at isinaboy mo, lahat ng aabutin yan, sigurado, tiwas yan. Oo. Kasi, alam nila na may power yung buhangin na yon at pag inabot sila nun, goodbye. Ganyan lang kasimple mga idol. Oo. Kaya doon sa mga hindi marunong at walang alam, yun marahil ang iisipin nila. Paano nga naman? Hindi mo naman sila nakikita. Pero mga idol, di ba? Bagamat hindi mo nakikita ang mga yan, nararamdaman mo kung nasaan sila. Di ba? Sabi ko nga, left and right lang yan, lalo't nasa harapan mo. At kung meron ng mga nasa likod mo, hindi naman makakagalaw yun eh. Hindi ka naman gagalawin ng mga yun. Makikiramdam yun kung anong gagawin mo. At pag nakita nila na may mga kasamahan na sila na natitiwas, matatakot yun. Dahil alam nila na pag pumihit ka sa likuran, na naroon sila, sigurado. Kanya lang mga idol, kasimple. Oo. Nabanggit ko na nga rin, yung mga yan, hindi yan dapat pinangingilagan. Maliban na nga lang doon sa mga walang alam. Ay mag-ingat kayo. Dahil kasi baka kayo ang puksain ng mga yan. Oo. May mga power din yan eh. Pag ayaw kang pakilusin, gawin kang parang
estatwa sa tinatayuan mo, wala kang magagawa. O kaya, hindi ka na makaalis dyan, o kung makaalis ka man, pag uwi mo sa inyo, doon ka dadalihin. Yan, pero nabanggit ko na nga, pag naramdaman nila na medyo matindi ka, wala yan. Panis yan. Mas nakakatakot pa dyan, mga idol. Yung mga kapwa natin tao na may mga taglay. Yan ang mas nakakatakot kalaban kaysa sa mga yan. Kasi nga yan, mga elementong yan, mga engkanto at mga kauri yan, anumang uri yan, madali lang yan eh. Oo, hindi kagaya ng kapwa natin tao, mahirap kalabanin ng kapwa natin na may taglay. O, di ba? Kasi hindi mo rin alam kung ano taglay niyan. Samantalang yung mga elemento na yan, mga engkanto at kung sino pa man, na ilang klase lang yan mga idol at may hangganan ang kapangyarihan ng mga yan. Kaya yan ang masasabi ko doon sa nagtatanong. At kung meron ka namang alam, mga idol, gawin mo. Kung may alam ka at kaya mo silang puksain. Buhangin lang katapat yan. Buha ka ng buhangin. Buha ka ng lalagyan na may buhangin. Bugahan mo yung buhangin. Kapag nabugahan mo na yung buhangin na yan, ng ispikitik, bawat sabuyan mo yan, mga idol, sigurado, tiwas yan. Oo. Kaya nga doon sa pinuntahan ko, maraming nakatakas doon, alam ko. Kasi, siyempre, yung mga nakakita sa ginawa mo, matatakot yun. Sisibat yun, aalis yun. Paring babalik lang yun pag wala ka na ron. Ganon, mga idol. Pero, hindi ka rin nila balak sundan kung saan ka man. Bakit? Alam nila eh. May kakayahan ka. O kasi, doon pa lang sa pwesto nila, kung kaya ka nila, baka doon pa lang mabuwal ka na. Oo, di ba? Tama. Kaya yan mga idol, yan mga yan, sabi ko na nga, hindi yan nire-respeto. Kasi unang-una, may sarili yan silang mundo eh. O, dumadayo lang yan sila dito sa atin. Nilikha sila na may sariling mundo. Ngayon, hindi sila nakokontento doon, dadayo sila dito, at dito sila mamimirwisyo. Nabanggit ko na nga, pag nagustuhan yung isang lugar mo hindi na lalayas yan dyan, mamamahay na yan. Hanggang sa bandang huli, ikaw ang aalis dyan. Bakit? Pipirwisyoin ka pero kung marunong ka, hindi yan uubra. At kahit na yung lugar na pinuntahan mo, na may ganyan, mararamdaman din nila at maaaurahan nila kung sino ka at kung ano ka. At kung alam nila kung ano mangyayari, hindi na yan magpapaabot. Bali pa na nga lang doon sa mga matitigas at talagang gusto kang subukan, yung kakayahan mo, hindi yan alis. Yun ang aabutin. Pero yung mga mahinang klase lang, hindi na makikialam yan. At kung meron mga matitindi dyan na nakakita doon sa ginawa mo, matatakot din yun. Kasi bakit? Napuksa nga yung kasamahan nila Sila pa kaya, hindi mo mapupuksa. Di ba? Yan buhangin mga idol kapag sinaboy mo yan na may isprikitik. Lahat na nga aabutin yan. Kawawa nga lang yung hindi dapat madamay, madadamay. Oo. Ganon. Hindi na kailangan yung makita mo sila, maaninag mo. Hindi na yon. Kaya nga sabi ko nga doon sa pinuntahan ko, huwag nyo ipagmalaki na hindi kayo nakikita. Dahil kahit hindi kayo nakikita, pag nararamdaman kayo, tiyak nandiyan kayo. Di ba? Tsaka madali mong malalaman mga idol, yung lugar. Lalo't mapuno. Oo. Yung bawat puno na yan, may laman yan. Pinupugaran nila yan. At ginagawa nilang tahanan. Di ba? Kagaya nung pinuntahan ko na yun, halos lahat ng puno doon, may laman yun. Kaya nga, bukod pa ron, may mga punso-punso pa yun nga nakausap ko yung isang tiga ron Sa 10 oras daw minsan ng gabi, nauulinigan nila para nagkakasayahan may mga nagkakantahan. Pero wala naman silang nakikita. Totoo yun. Pero pag marunong ka at narinig mong gano'n, kumakanta-kanta, sabuyan mo agad ng buhangin yun, tiwas lahat yun. Yan, ganyan mga idol. Tinuturo ko lang sa inyo yung sistema.
At para na rin doon sa kapakanan nung nagtatanong. Kung marunong ka bro, na nagtatanong sa akin, gawin mo. Testingin mo, mararamdaman mo naman yan eh. Kaliwat kanan lang yan. Oo. At kung meron nasa likod mo, hindi mangangahas yun. At matatakot yun na lumaban sa'yo o gumante. Yan alam niya eh. May kakayahan ka eh. Kaya nga lang mga idol, kawawa nga yung mga kagaya natin na wala namang sapat na kakayahan. Yun ang kawawa. Kaya yan ang mga piniperwisyo ng mga yan. Sabi ko na nga sa iyo eh, yung mga yan, walang puwang dito sa atin yan dahil kasi may sarili silang mundo eh, ba't dumadayo sila rito? Tapos sila pa mamimirwisyo. O, halimbawa ikaw, lugar mo, sa normal na kalagayan na lang, may dumayo sa lugar mo, mamimirwisyo. O, papayagan mo? Di ba hindi? Tigaryang ka eh, tapos silang dayo, sila pang mamimirwisyo. Ganun lang kasimple yun mga idol. Kaya yung mga yan, ha? Meron tayong mga ibang idol dyan na lalo yung mga nag-ghost explore, nag-ghost hunting, nagpapasintabi-tabi. Oo. Ako hindi ako magpapasintabi sa mga yan. Bakit? Sino ba yan? Para magpasintabi ka. Nabanggit ko na nga yan, kapag naramdaman nila na parang takot ka sa kanila at pinapanginoon mo sila, yan, lalakas lalo yan. Yung nasabi nung bayaw ko, pag kinatakutan mo yan, pinapalakas mo ang kanilang kapangyarihan. Di ba? Tama? Pero bakit hindi mo subukan yung kakayahan mo? Yan mo nga malalaman yan eh. Sa lugar na maraming elemento at inkanto at mga kaori niyan, pag talagang malakas sila, pagpasok mo sa area nila, hindi ka na makakagalaw. Oo, makakaramdam ka na ng iba dyan. Yung iba, sabi nila, masakit ang ulo, parang nahihilo. Dala yun ng kanilang kapangyarihan. Tinetesting ka na nila kung kaya ka. Pero ako, mga awa ng Diyos eh, kahit saan ako pumunta, wala akong nararamdamang ganun. Sumasakit ang ulo, nasusuka yung iba, sumasama ang pakiramdam. Yun ang mga sinyales na kaya ka nila. O, di ba? Pag naramdaman mong ganun, lumayas ka na dyan, malis ka na. Dahil baka kung ano pa mangyari sa'yo. O, di ba? O, pero kung may kakayahan ka, nakaramdam ka ng ganun, gamitin mo agad yung nalalaman mo para matesting mo rin sila. O, kasi nga, may mga tayong mga idol na basta na lang pupunta sa isang lugar. Na wala man lang silang ikangasapin. Tandaan nyo mga idol, kapag pumunta kayo sa isang lugar, lalo't alam nyo yung pupuntahan nyo ay ganyan, sa bahay pa lang, ha? Umarga ka na. Para hanggang sa pupuntahan mo, dala mo, kasama mo. Kasi, kahit meron ka, kapag hindi mo ito ikinarga, hindi mo sila kasama. O, totoo yun. Pero kung sa bahay pa lang, pag kasama mo na, ay maganda. Yan mga idol. Yan, napagkukwentuhan lang naman natin sa pag-uusapan natin. Dahil nga doon sa nagtanong. O, yan ang sagot ko doon sa idol natin na nagtanong doon sa akin. O, kasi may mga idol din tayo na kagaya natin na hindi ko naman sinasabing mahina sila o ano. Normal lang naman. Ako rin nagtatanong din sa mga kakilala ko na alam ko na may kakayahan din. Siyempre, kumbaga sharing. Tatanong sila sa'yo, kumukuha ng idea. Huwag mo namang ipagdamot yung nalalaman mo, di ba? Tama. Bigay mo. Dahil ako, pag ako nagtanong sa mga mas nakakahigit sa akin, binibigyan din ako ng karagdagang kaalaman. Ganun lang yan, mga idol. O paano? Ha? Bago tayo mag-iwalay, doon sa mga bago pa dyan, huwag nyo naman kalimutang mag-like and share at mag-subscribe para naman meron tayong karagdagang bago tayo mag-iwalay, muli ko kayong binabati ng isang magandang umaga. Paano? Ito pong muli yung lingkod, si Boyet. Hanggang sa muli. Paalam!